Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 26 hanggang 37. At sa ebanghelyong ito, sinabi ni Jesus, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. At gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. At ang ebanghelyong ito ay malinaw na sinasabi na darating ang anak ng tao kung kailan ang sangkatauhan ay ginagawa ang mga kailangang gawin sa araw-araw. Sila ay abala sa pagbibili, sa pag-aasawa, sa pagtatanim, sa pag-aayos ng bahay, sa pagbuo ng kabuhayan, sa pagkain, sa pag-inom, sa pagsasaya. At itong ebanghelyong ito ay para rin sa ating lahat ngayon. Sapagkat ang daigdig natin ay ito ang ginagawa. Bumabangon sa umaga para maghanap buhay, para kumain, pakainin ng pamilya, gumawa ng kaunting kaligayahan, pumunta sa kaunting kasiyahan, magtanim, magnegosyo, mag-aral, mga normal na gawain ng tao. At sinasabi ng Panginoon, ito ang araw na darating ang anak ng tao. Ginagawa ng sangkatauhan ang kanilang dapat gawin, ngunit ang malinaw sa ebanghelyong ito, na lahat ng mga taong ito hindi nila napansin na dumating na nga ang araw. Kaya lahat sila ay napahamak katulad nung panahon ni Noe at nung panahon ni Lot. Hindi sinasabi rito ni Jesucristo na masamang gawin ang mga dapat gawin sa pang-araw-araw na buhay. Mabuti ang magtrabaho, mabuti ang maghanap ng pagkain para sa tahanan, mabuti ang uminom, mabuti ang magpakasal, mabuti ang magtanim, mabuti ang lahat ng mga bagay. Sapagkat kailangan gawin ng tao ang dapat niyang gawin. Ngunit may kulang. At ano ang kulang? Sa panahon ni Noe at sa panahon ni Lot, sila ay hindi nagbantay. Sila ay hindi nakinig na darating ang Panginoon. Ang ibig sabihin, sila ay naging abala sa mga makamundong bagay. At dahil sila ay abala, wala nang puwang ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga, dumating yung baha sa panahon ni Noe, dumating ang pag-ulan ng apoy at asupre sa panahon ni Lot, walang nakapaghanda. Kaya nga kung may naisabihin sa atin ang ebanghelyong ito, ngayon, ang sinasabi nito, kailangan nating magbantay. Habang ginagawa natin ang mga dapat gawin sa pang-araw-araw na buhay, kailangan nating magbantay, kailangan nating maging gising. At paano mangyayari ito? Mangyayari ito kung mayroon tayong pananampalataya. Kung araw-araw sa ating isip, sa ating puso ay naroon ang pananampalataya sa Diyos. Naroon ang paghihintay. Na sa kahit anong oras, lalo pa nga sa oras na hindi natin inaasahan, siya ay darating. At kung ating pag-uusapan, ano bang mangyayari kung darating ang Panginoon? O kailan darating ang Panginoon? Ang Panginoon ay dumarating sa ating buhay sa iba't ibang paraan. Dumarating siya minsan
sa gitna o sa pamamagitan ng mga kaligayahan, kagalakan. Minsan naman dumarating siya sa atin sa pamamagitan ng mga problema, suliranin, pagkakasakit, o mga insidenteng hindi natin inaasahan sa ating buhay. Doon dumarating ang Panginoon. Ngunit ang taong walang pananampalataya, halimbawa ay may nangyaring masamang insidente sa kanyang buhay, maari niyang ikawasak ang pangyayaring iyon. Maari na siyang hindi makabangon mula sa pangyayaring iyon. Ngunit ang isang taong may pananampalataya, ang isang taong may puwang sa kanya, ang Diyos, araw-araw naghihintay sa Diyos, ang pangyayaring iyon, masama man, ay alam niyang hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay upang siya ay kausapin. Upang siya ay tawagin ng Diyos na paigtingin ang kanyang pagkapit sa kapangyarihan ng may kapal. At ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Gawin ang mga dapat gawin sa ating buhay. Ngunit bigyan ng puwang ang Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.